BP sa barko, andun na po yung pangalan nila, may pangalan po sila. At kakatukin na sila diretso sa kabina kasama yung officer ng kanilang cruise na identify. So they know who the targets are? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Okay. So hindi sila yung palang random lang na pupunta ko diyan, katukin ko lahat ng pinto kung sino magbukas, arrestuin ko. It's not like that. Mr. Chair. So they know the target. Yes, sir. Sa isa pong cruise ship or passenger ship, mahigit 1,000 po ang Pilipino doon. Mahigit 1,000. So hindi po lahat iyon na-investigate, in-invite at tinignan ng cellphone. Identified po nila kung sino lang yung tatanungin nila at ipapatawag at iimbestigahan. Okay. Mr. Gamboa, ganun bang nangyari sa iyo? So nung umakit sa barkot, ikaw talaga specifically na hinanap? Mr. Chair, agad ahead of time? Sorry. Nung sa akin po, may pinapresent po sa akin yung CBP na... No, so sorry, Mr. Gamboa. Ang ibig sabihin ba, hinanap ka nila o random lang yon, kumatok lang sila ng pinto tapos, ikaw pala. Yes pa, actually, sorry Mr. Chair, pumunta po sila, nagtatrabaho ako during that time. So, gusto hinanap ka? Ako, hinanap po nila ako. Okay. Tulad ng sinabi nga ni Yusek Olalia. So, alam na nila kung sino yung pupuntahan nila at questionin. So, that's what you were saying. So, Mr. Gamboa, at one point in time, maybe hindi mo sinasadya or maybe may nagpasa sa iyo sa email mo ng pornographic materials na hindi mo naman gusto, nangyari ba yon? Or nagbisita ka lang sa isang website may pornographic materials, child pornography? Actually, Mr. Chair, may pinipresent po kasi sa akin yung CBP during nung interrogation. May sinasabi po sila sa akin na year October 2021 is nagpasa raw po ako ng image ng child. And then year October 2021 din daw po is nanood daw po ako ng minor. Okay. Yun po yung which is wala pong konkretong ebidensya. Kasi hindi mo naman alam kung saan platform ba yan, sa Facebook ba. Pero ang tanong, tama ba yung tinta? Hindi po. October 2021 po, na Saudi Arabia during that time. Mas mahigit po sila pagdating sa mga pornographic materials. Doon po talaga, as in talaga ko lang may punishment na para sa akin, kalakohan yung pinipresent nila. Walang hindi matibay. Parang bantang lang yung ginawa namin. Mr. Chair. Go ahead, Senator Erwin. Matanong ko lang si Yusek Olalia. Itong impormasyon po na binigay ninyo na alam na ng CBP, ng ICE kung sinong kakatukin, sinong pupuntahan. Ito po ba ay inyong ni-research o ito po ay brief kayo ng ICE o ng Department of Homeland Security, Yusek Olalia? Mr. Chair, may I reply? Go ahead, Yusek Olalia. We conducted our own investigation, Mr. Chair, no? We did not rely on the documents and the proceedings conducted by CBP. So pinatawag po namin sila isa-isa sa opisina. At ako po mismo ang kasama doon sa nag-interview kasi gusto po namin malaman yung katotohanan eh. Kasi ang nakita po namin na very important also, they were not given due process. Dahil unang-una, the Article 36 of the Vienna Convention says that every foreigner is entitled to consular representation kapag siya ay nahaharap sa isang detention, arrest o demanda. Hindi po sila in-inform that they have the right to a consular representation. Wala po yun nun. At hindi po inabisuhan yung ating MWO o yung ating PE o yung konsulada na sila po ay inaresto, in-interview at dineport. So they were deprived of this basic Article 36 under the Vienna Convention. At ang importante po, sumulat na po ang DFA. They have already sent a note on this. Yun po yung... No, Mr. Chair, makasingit lamang ako, Yusek Olalia, no? Tinatanong ko sa inyo, paano ho ninyo nalaman na pinpointed na sila nung kinatok sila dahil sa mga email nila, may mga sinasabing pornography. Ito po ba ay information na nakuha niyo sa US, sa Homeland Security or CBP, or ito'y base doon sa inyo pag-iimbestiga sa mga ito, Mr. Chair? Mr. Chair,
base po sa pag-iimbestiga po ng DMW sa bawat isa po sa kanila. Sunod ko po na katanungan, Mr. Chair. Doon po sa barko kung saan sila nanggaling, ilan pong manggagawang Pilipino pa nandoon at ilan po ang na-deport, Mr. Chair? Humigit ko po lang po, naglalaro po yon sa 1,000 hanggang 2,000 po yung lahat ng crew members doon, iba't ibang nationality, at ilan lang po sa kanila ang ipinatawag, ilan lang po ang na-identify, at yung iba po sa kanila dumiretso sa kabina kasama yung supervisor, yung iba po sa kanila hinanap pa dahil kasalukuyan nagtatrabaho, hindi po bababa sa 5 sa isang barko. Doon sa barko nila, Mr. Chair, doon sa kung saan sila kinuha, ilan po ang Pilipinong manggagawa doon at ilan po 80 plus sabi niyo ang diniport o siyam sila? Ilan po sila? 93 po lahat, Sa Mr. isang Chair. barko, anong barko po ito ang pinag-uusapan natin? Okay. Sa babanggitin ko na lang po with all due respect. Magsaysay Maritime Corporation 12. Ano po, yung barko nila mismo, Opo. ano pangalan po ng barko? Ilan po yung pinadeport? Ilan po ang natira ng mga Pilipino? Ayun po yung barko nila. Ng mga Pilipino. Ayun po yung barko nila, nakalagay po sa kanila, baba ng kanilang pangalan, na ang nag-deploy po sa kanila ang Open Seas. Kanya-kanya pong grupo to, Mr. Chair. So, yung binanggit ko po na 93 covers a period of more than a year and then it involves more than 6 agencies. Pero sa bawat barko, hindi po bababa siguro sa 10. Hindi po tataas sa 10. More or less, kaunti lang po yung nakukuha at dinideport. Okay. Thank you, Mr. Chair. Senator Bato? Okay. The manning agency, Mr. Antonio. Mr. Chair, What's your name, sir? doon po sa Sunshine, Please identify yourself. Captain Ladera po. Captain Ladera. Tony. Go ahead. Sir, Mr. Chair, doon po sa Sunshine, sa Carnival Sunshine, may mga 500 po na Filipino po roon sa Sunshine. At sa Sunshine po, at this time, mga 18 na po ang napapauwi po sa Sunshine. Okay. DMW and manning agencies, hindi niyo ba pinapaalalahanan yung mga seafarers natin na wag kayong magtag o tumingin o mag-visit sa mga pornographic website may pornography, may child pornography? Mr. Chair, as early hindi ba kayo nag-advise? as early as 2023 po, meron na pong labor advisory na inilabas ang DMW na nagsasabi po at nagbababala sa mga seafarers natin na mahigpit ang, for example, US government pagdating po sa possession of child pornographic materials at kayo po ay pwedeng makasuhan at ma-deport. So maliwanag po yung labor advisory. Maliban po doon, nakasama po yun sa pre-deployment orientation seminar po nila. Mandatory po yun, Mr. Chair. Hindi po sila lalayag, hindi po sila sasampa hanggat hindi sila nag-attend ng pre-deployment orientation kung saan itinuturo po yan. Okay. Halimbawa, yung isang seafarer, example lang man po ito, nag-visit siya ng isang website na may child pornography at na flag down siya, inakyat siya sa barko, pero wala siyang dalang cellphone. He's not in possession of any electronic gadget. Mahuhuli pa rin siya. Matitiport pa rin siya kahit wala siyang hawak na cellphone. Mr. Chair, ang alam ko po, lahat po sila walang nakitang child pornographic sa kanila. Wala po talagang nakita. Doon sa 83, Sa cellphone? Yes po. Wala po, Mr. Chair. So, ibig sabihin, even if they don't have the cellphone in their possession, the mere fact na yung alam ng immigration yung kanilang email at nakita yung kanilang email, enough na yon na pwede na silang ma-deport. Okay, kahit na walang concrete evidence na nag-visit sila, hindi pinakita sa kanila kahit na without showing them their emails na ito, pumasok sa email mo, itong such and such date. Katulad yung sinabi nga ni Mr. Gambuan, sinabi ata October 2021, nasa Saudi siya at that time. So, ganun-ganun na lamang. Kung ano sasabihin ng immigration,
Mr. Chair, kapag po may nakita kahit kapiraso o isa na pornographic material, child pornographic material, Sa email mo. aarestuhin ka na po, i-detain ka at sasampahan ka talaga. Kahit ng walang kaso. nakita. Hindi, pag may nakita Pag po, may kahit kita. isa lang, opo. Pero kung walang nakita, Hindi po nila i-detain, walang kaso, pero I-deport lang. that is a privilege on the US government to deport them. okay, curious lang ako. How about dun sa mga hindi mga seafarers? Yung mga pupunta lang sa abroad, nagtutour. Is that also applicable? DFA? Senator Bato? Ingat ka, Sen. Yeah. Mr. Chair, if I may respond on behalf of USEC Ed, Yeah, go ahead. Herrera. in the past few months, there's been several instances of non-Filipinos also being either deported because of possession of what the ICE considers as not allowed electronic. No, what I'm trying to say is, Pilipino, ano ba si Senator Bato, nag-tour. Okay. Ngayon nakita sa kanya, sinabi, Senator Bato, nag-visit ka ng website na mayroong pornographic materials na bata. Pop-up lang sa cellphone Pop-up lang. Deport na agad si Sen Bato. Ganun, kasi nangyari sa mga seafarer, pwede mangyari sa mga Filipino tourist. Pwede po. In Europe, there's been a lot of advisories from European countries advising their citizens on electronic devices being checked by the ICE at the border and being grounds for either their removal from the coast. So I hope I'll not make an example of the good senator, but it could happen. So, Senator Bato, so kung ikaw ay nag-visit ng website ng child pornography, huwag ka lang pumunta ng US. Kasi Senator na deport. I'm sorry about that. Okay, go ahead. May question natin, Senator Erwin. Sorry. Nakatas yung kamay ng isang resource person natin, Mr. Chair, si Mr. Morales kanina pa. Oh, yeah, go ahead, Mr. Morales. Sir. Magandang tanghali po, Mr. Chair. Gusto ko lang pong dagdagan yung sinabi ni Earl kanina. Bali po, dun sa sinasabi nila na merong ebidensya daw ang CBP against sa amin, para sa akin po, isang malaking kasinungalingan po yan. Dahil ako po, 2 beses po akong naimbitahan ng CBP at 2 beses din po ako na-cleared sa kanila. At galing po mismo sa bibig nila na cleared po ako. So, ibig sabihin po, yung sinasabi po nila na may ebidensya sila o sa email po, malaking kasinungalingan po yun at ang target po nila sa cruise ship ngayon is mga low-rank position lang po. Karamihan po ay mga galley steward, culinary cook o mga housekeeping po, mga low-rank position po yun. Wala silang tinatarget na malalaki at may kasamahan po ako na 20 plus years na po sa company at natanggal at napagbintangan. At mayroon pong binigay sa amin na mga revocation paper. Ito po yun. Bali, may isang page po dito na nawawala. At ang isa pong kasamahan na naka-request ng copy at ang nakalagay po sa copy niya is kaya siya napauwi dahil undocumented. So, imposible po yun na mangyari na undocumented kami dahil kumpleto po kami lahat sa document bago makalis ng bansa. Thank you po. Ibig sabihin, nung wala silang makita na ebidensya, pornography dito sa isang kasamahan mo, si Mr. Samonte, so chinarge siya ng undocumented. Paano siya maging undocumented? Kaya nga nakasampa siya ng barko dahil may mga kumpleto siya dokumento, papeles. Bali lahat po kami, Mr. Chair, ganun po yung chinarge nila sa amin. Wala kaming criminal case na chinarge. Doon po nila kami binigyan ng ground sa immigration law nila, which is puro section under 235 lang po nakalagay dito, which is pag tinignan po namin sa Google, ang nakalagay po is attempting to jump ship or undocumented po kami. Wanayo, akala ko child pornography. Yes po, dahil wala po silang makitang ebidensya, ngayon po tinira Okay. po kami sa immigration law. So, sobrang So attempt injustice. to jump ship yung kinaso sa inyo. So malayo dun sa binibintang sinabi sa inyo verbally na kayo ay in possession of child pornography sa inyong email, malayo doon. Nung wala silang makita ebidensya sa cellphone ninyo, kaya ang kinaso sa inyo, attempt to jump Yes ship. po, tama po. Kaya yung sinabi po ni Yusik Bernardo po na may record na sila sa amin, imposible po yun dahil unang-una po alam ko po sa sarili ko na wala akong in-access na ganung site. At
makikita niyo po mismo pag, kasi kami po mismo nakaranas, bali po, para lang kaming ginawang bata,